ating mahal na punong guro, sa mga masisipag at dedikadong kaguruan, sa aming minamahal na mga magulang at tagapag-alaga, sa mga panauhing pandangal, sa aking kapwa mag-aaral, at sa lahat ng naririto sa ngayong araw. Isang taus-pusong pagbati po ng walang hanggang pasasalamat mula sa aming nagsisipagtapos. Maraming salamat po sa inyong suporta, pagkatay at malasakit sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Ang araw na ito ay hindi lamang tagumpay ng mga mag-aaral, kundi tagumpay din ninyong lahat na naging katuwang at inspirasyon namin sa pag-abot ng aming mga pangarap. Siyempre, ang pinakamataas na pasasalamat ay inaalay namin sa ating Panginoong Diyos, ang sentro ng lahat ng aming tagumpay at pagsusumikap. Kung wala ang kanyang patnubay, lakas at walang hanggang biyaya, hindi po namin makakamit ang araw na ito. Ngayong araw, hindi lamang basta seremonya ang ating ipinagdiriwang. Ito'y bunga ng sipag, tiyaga at sakripisyo. Hindi lang ng bawat estudyante, kundi ng bawat magulang, guro at taong naging bahagi ng ating tagumpay. Ito ay tagumpay ng bawat gabi ng puyatan, sa bawat pagsubok na nilalabanan at bawat luhang naging lakas natin. Sa harap niyo ngayon, isang napakalaking karangalan po ang makapagsalita bilang isa sa may mataas na karangalan. Hindi lang para magpasalamat, kundi para ibahagi ang kwento, isang kwento ng pagkakamali, pagsubok at pagbangon. Sana po, sa simpleng kwentong ito, ay makapulot kayo ng aral. Noong elementary ako, hindi ako yung batang palaging nakaupo sa unahan. Nasa likod ako, nakikipagpeltalan at mas madalas iwas sa recitation. Takot akong matawag, takot akong magkamali, takot akong pagtawanan. Madalas inaabangan ko lang ang uwian at maglaro kaysa mag-aral. Mabagal akong matuto. Madalas umaasa sa katabi ko at hindi alam ang sagot. At kung kaklase niyo ako noon, mapapansin ninyo hindi naman ako kagalingan. Pero ngayon, nandito ako sa harapan ninyo para magbigay ng isang matatanging inspirasyon. Gusto ko lang mapasaya si mama at papa. Gusto kong ipakita na hindi nasasayang ang pagod nila. Na kahit hindi ako ang pinakamatalino, kaya akong magkamit ng karangalan. Kaya noong grade 6 ako, nalaman ko ang top 7 ako sa klase. Sobrang saya ko. Akala ko may medalya na ako. Pero nung i-announce ni ma'am ang mga kasama sa honors, hanggang top 6 lang pala ang by award. Sakit. Umayak ako kasi akala ko may medalya na ako. At dahil alam ko, mas masaya ang mga magulang ko kung may karangalan ang anak nila. Pero si mama, hindi ako pinagalitan. Sabi nila, anak, okay lang yan. Bawi ka na lang next time. Simula noon, tumatak sa isip ko ang salitang bawi. Kasi kahit mabagal ako, kahit hindi ako kasing talino ng iba, pwede pala akong bumawi. Sa graduation ng elementary, tinawag ang pangalan ko. Hindi bilang honor student, pero bilang isang estudyante, matiyagang pumasok at masipag mag-aral. May medalya rin pala kahit hindi ka honor student tulad ng iba. Doon ko natutunan, hindi mo kailangang maging pinakamatalino para lang magkamit ng karangalan. Ang kailangan mo, sipag, disiplina, at effort sa bawat gagawin mo. Hindi bang kahit ang bagal mong matuto, basta may tiyaga ka, basta hindi ka titigil, darating ka rin sa finish line. Natutunan kong magpasa ng mag-isa, magtanong kapag hindi ko alam, at unawain mabuti ang bawat aralin. Hindi lang
basta umasa sa katabi. Mahirap? Oo. Nakakapagod? Oo. Pero imposible? Hindi. Pumasok ako ng junior high hanggang senior high, dala ang mga aral na yun. Pero mas mahirap dito. Mas maraming gawain, mas mataas ang expectation. May mga araw na pagod tayo. May mga gabing hindi tayo nakakatulog at minsan umiiyak dahil hindi alam na unahin sa dami ng mga projects na sinabenta ng quizzes. Kahit puyat, kahit pagod, kahit minsan gusto na nating sumuko, nagpatuloy pa rin ako. Sinipagan ko, tinanggap ko ang hirap kasi alam ko, kulang man sa talino, babawiin ko sa tiyaga. Dati, takot-takong magtaas ng kamay sa klase. Baka kasi mali yung sagot ko. Baka pagtawanan o i-judge ng mga kaklase ko. Pero isang araw, naglakas loob akong magtanong. Ang una kong tanong, Ma'am, pwede po ba kahit mali ang sagot? At sagot naman ng teacher ko, walang maling sagot, basta susubukan mo. Ang mahalaga, nag-participate ka. Doon ko na-realize na mas okay palang magkamali kaysa hindi sumubok. Mas okay palang magtawa ng sandali kaysa manahimik habang lumilipas ang chance mong matuto. Sa bawat very good ma'am, sa bawat galing mo ng mga kaklase ko, sa bawat kaya mo yan, suportahan ka namin ng mga kaibigan ko, mas naging matatag ako. Minsan pala, isang palakpak lang mula sa iba ay makakabuo na ng lakas ng loob sa isang estudyante kagaya ko. Unti-unti kong nakita na nagpa-progress ako at nararamdaman ko ang resulta ng bawat pagsusumikap ko. Yung dating simpleng pangarap, naging realidad. Naging honor student ako at buwan-buwan napapansin ko hindi lang grades ang nagbabago, pati ang sarili ko. Mas naging confident ako, mas naging curious at mas lumakas ang loob ko. Hanggang sa dumating ang araw na to. Bilang journey ko, journey natin, sobrang nakaka-stress. Lalo na kapag pakiramdam mo, inaasa na lang sa'yo ang lahat ng gawain. May pagkakataong iiyak ka na lang na hindi mo alam ang dahilan dahil sabay-sabay na lang ang lahat ng problema. Ngunit hindi dapat tayo magpadaig sa hamon ng buhay. Bagkus, gawin natin itong lakas para mas lalong magsumikap. Itong kinaya ko ay hindi lang dahil sa lakas ko lang, kundi dahil may dahilan ako hindi pinabitawan. Ang mga pangarap ko at ang mga tao naniniwala ang kaya ko. Sa mga tulad ko, minsan ang nag-alinlangan sa sarili, gusto ko lang sabihin, ito, hindi mo kailangan maging perfecto para umusad. Hindi mo kailangan laging manalo para matawag na matagumpay. Dahil ang tunay na tagumpay ay nasa pagpili mong ipagpatuloy at magsumikap. Kahit mahirap, kahit kulang sa pinansyal at walang kasiguraduhan. At ngayon, nasa harap niyo ako. Buhay na ebidensya na ang tagumpay ay hindi lamang sa pinakamagaling, kundi rin sa piniling magsikap, magtiwala at mangarap. Sa puntong ito, nais kong pasalamatan ang ilang mga taong naging daan ng aking pagkatuto at nagsilbing lakas sa buong paglalakbay ko bilang mag-aaral. Sa lahat ng aming mga guro, isang taos-pusong pasasalamat ko ang aming handog. Hindi lamang ito kayo nagturong ng mga aralin sa loob ng silid-aralan, kundi ng mahalagang leksyon ng buhay na aming baon habang tinatahak namin ang landas tungo sa aming mga pangarap. Kayo po ang nagsilbing ilaw at gabay sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Ang inyong walang sawang pagtuturo, walang katumbas ng tiyaga at tunay na malasakit, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Salamat din po sa bawat marigold na inyong binibigkas, sa bawat palakpak na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, at sa bawat paniniwala ninyong kaya din namin. Sa simpleng papuri at pag-cheer ninyo, kami muli nagkakaroon ng pag-asa at kumpiyansa sa aming mga sarili.
Asli. Kayo po ang aming inspirasyon, huwaran at pangalawang magulang. Maraming salamat po. Sa aking mga magulang, lalo na kay Mama. Ma, maraming salamat sa walang sawang suporta at pag-aalala niyo sa akin mula noon hanggang ngayon. Sa tuwing nalulunod ako sa mga gawain at hindi ko alam ang unahin, lagi mong sinasabi, kaya mo yan, matatapos din yan. Sa bawat paghihina ng loob ko, kako, nagpapaalala sa akin na kakayanin ko. Hindi mo ako pinabayaan at palagi mo akong sinuporta. Lagi mo akong inaalalayan at pinapahalagahan. Lalo na ngayon na ikaw ang tumatayong ama at ina ng ating pamilya dahil hindi na makapagtrabaho sa papa. Alam kong doble ang pagod mo, pero hindi mo yan ipinapakita sa amin. Salamat sa sakripisyo at pagmamahal mo. Ma, hindi mapapantayan ng isang salita ang bawat sakripisyo mo. Kay Papa, na bagaman wala siya sa araw na ito para manood ng graduation natin. Labas ako nagpapasalamat sa kanyang naging malaking bahagi sa aking paglalakbay. Si Papa ang isa sa unang naniwala sa akin. Tinuruan niya akong pahalagahan ang edukasyon. Ipanakita niya sa akin ang simpleng alin tulad ng what science at nursery rhymes. Pero higit sa lahat, pinapalakas niya ang loob ko. Hindi ko makakalimutan ang pangako ng piso sa bawat perfect score. Simpleng bagay, pero nagsimpleng motivasyon sa pag-aaral ko at makakuha ng mataas na marka. Dapat talaga tinaasan ko yung sinigod para nakaipon ako. Salamat pa sa lahat ng pangarap na ibinahagi mo sa akin. Salamat sa walang sawang suporta at pagpapaalala. Sa lahat ng magulang na nalilito ngayon, alam namin hindi naging madali ang pagpapalaki sa anak, sa isang anak. Pero sa bawat pagising ninyo ng maaga, sa bawat daang nagdasal, sa pagsuporta mula sa puso, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Gusto ko rin pasalamatan ng aking tito at tita na lagi nandyan para tumulong sa akin, hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng pangangailangan ko. Maraming salamat po sa walang sawang pag-alala at suporta ninyo. Lalo na kapag kailangan ko ng tulong, hindi po mararating kung nasaan ako ngayon kung wala kayo. Muli na puso, pasasalamat ko sa inyo. At sa aking mga kaibigan, hindi ko na kayo mag-isip. Pero alam niyo, mahalaga kayo sa akin. Sa mga ka-perfectionist ko dyan, maraming salamat. Salamat sa masayang alaala at suporta ninyo. Kahit may tampuhan, tuloy pa rin ang pagkakaibigan. Sobrang na-enjoy ko talaga itong grade 12 journey ko kasama kayo. At sa aking trio, hindi ko man kayo naging kaklase ngayon, grade 12. Sobrang saya ko at ramdam na ramdam ko ang presensya at yakap nito. Huwag tayong magkalimutan ha, kahit magkaiba man ang landas sa ating kakahati. Sa aking mga kaklase at sa lahat ng sumasuporta sa akin, lubos po ako nagpapasalamat. Salamat sa mga kabaitan, sa pagbibigay ng yellow paper, at sa bawat pagpapahiram ng bolder. Kahit paubos na ang tita bagay-balik. Ramdam ko ang malasakit at pagtutulungan bilang mga kaibigan. Ang dami natin pinagdaanan mula sa simpleng kalokohan, group work na laging cramming, hanggang sa seryosong araw ng exam at project. Lahat ng ito ay naging bahagi ng paglalakbay natin. Pero sa bawat pagod, puyat at luha, naging mas matatag tayong lahat. Sa ngayon, sa ating pagtatapos, gusto kong iwan ng isang paalala.
pag-uugali, kundi sa tibay ng loob na bumangon at sa bawat pagkakahatali at tapang na sumubok muli. Ito ang simula ng ating kabanata sa buhay. Hindi man natin alam ang darating, isang bagay ang sigurado. Handa na tayo, dala natin ang aral, lakas